Yo, yo, what's up mga kabutingting? Magandang maulang umaga sa ating lahat mga kabutingting at welcome back sa ating munting channel. Yan, ngayon ay pupunta tayo ng Matalom mga kabutingting at mayroon tayo dong pag home servicean. Yan bali napakahirap ng hanap buhay ngayon mga kabutingting dahil maulan. Kahapon, hindi ako nakapag-upload dahil maulan din. Hindi nakapaghanap buhay. Yan ang mahirap pagka ganitong tag-ulan, mga kabutingting sa trabaho ko. Hindi talaga ako makagala. Umaasa lang sa home service. Katulad ngayon, mayroon akong home service sa Matalom, Leyte. Medyo malayo-layo nga lang, pero pwede na yun. So, continue ko na lang itong video na ito, mga kabutingting. Pag nandun na tayo sa Matalom, Leyte, sa pag-home service natin. So ayan mga kabutingting, andito na tayo sa Matalom, Leyte. At buti ay uminit. At ito yung gagawin natin at hindi ko lang alam mga kabutingting kung ito lang ba ang ipapagawa dahil pag nag-chat itong may-ari nitong electric fan ay talagang marami-rami ang gagawin. So ito pa lang yung nilabas, ewan ko lang kung mayroon pa. So bago ko nga pala ito umpisahan mga kabutingting ay disclaimer lang. Lahat po ng video na ina-upload ko sa aking YouTube channel ay based lang po sa aking experience at hindi ako dito nagmamagaling. So umpisahan na natin para tayo ay makarami. So ayan mga kabutingting, ito yung gagawin natin at gaya nga ng sinabi ko kanina, hindi ko alam kung ito lang bang dalawa ang ipapagawa. At actually ay mayroon na rin akong ginawang washing machine yon. Ang problema lang noon ay hindi makapundo ng tubig dahil mayroong mga himulmol. Mahina dumalo yung tubig sa hose dahil maraming mga himulmol at pasensya na kung hindi ko na ibinidyo. So una lang natin gawin ito ay kukuha lang tayo ng na mga gamit. Yan, saksak lang natin itong ating panghinang at nakalabas na rin yung ating tester. So ito ay sasaksak lang natin. Yan. At ito yung uunahin natin. Ito daw ay umaandar pero ito daw ay mabagal. Yun ang sabi ng may-ari. Ang brand nito ay yan Boston B. So isaksak lang natin. Lipat ko lang yung saksakan sa panghinang natin. So yan, saksak lang natin ito. So ngayon ay pindutin lang natin sa number 1. At medyo may kabagalan siya mga kabutingting. At kung naririnig nyo yung tunog, yan iba ang tunog niya. Pero sa experience ko, pagka ganyan ang tunog, pupwede yan siyang sa bushing or sa dahil sa mabagal hirap siyang umikot. So ito ay titrace lang natin. Ganun pa rin, mabagal pa rin. Ayan narinig nyo yung tunog ng makina. So ito ay patayin lang natin, tapos hugutin lang natin yung saksakan para tayo ay hindi makuryente. At ibababa lang natin ito, lawagan lang natin itong na to, tawag niyan panlock. At hindi pala ito dihugot. Alam ko dihugot ito. Hindi yata dihugot to mga kabutingting. So ito ay kailangan lang nating itumba. At atras lang natin ito. Yan. Ngayon ay kukuha lang tayo ng karton. At para ito ay matutumba natin. Dahil hindi pala ito dihugot. Akala ko dihugot. Yan. Sunod, tutumba ko lang ito. Sunod natin gagawin ay tatanggalin lang natin tong screen. Pati tong ilisi. Ganin din tong screen na
panglikod. At kung wala itong alog mga kabutingting, so ito ay paganahin lang natin ng walang ilis. Ayan, steady ko lang. At pakinggan nyo yung tunog. Yan, saksak lang natin ulit. Ngayon ay number 3 lang natin. Yan, kung naririnig nyo ay wala siyang ingay sa motor habang tinatanggal, habang ito ay umaandar na walang ilis. So ang problema nito sa tingin ko lang hindi naman ako dahil ito ay experience ko lang naman. So pwedeng ang problema nito ay capacitor lang dahil ito ay mabagal. Ayan so hirap siyang umikot kaya iba ang tunog niya. So ito ay tatanggalin natin yung saksakan, at para mapalitan natin ng capacitor yan ay kailangan natin itong tanggalin. Yan, itong knob. Tapos ito namang isang tornilyo. Yan. Sunod, tatanggalin din natin tong tornilyo na to para sa tornilyo sa capacitor para mapalitan natin. Papakita ko sa inyo na ito ay capacitor lang ang problema, kahit mga ganito, kahit iba yung tunog. Dahil ewan ko lang kung nagkamali ako putulin lang natin itong cable tie. Yan, ang microfarad nga pala nito ay yan, kung nakikita nyo ay 1.5 microfarad. Okay. Ipapakita ko lang sa inyo na 1.5 microfarad. Ayan So ito ay puputulin lang natin, pero hindi ko ito isasagad, baka mamaya ako ay nagkamali. Yan, hindi natin isasagad, titirahan lang natin ng konti para kung sakali man na ito ay nagkamali ako, pwede natin itong hinangin at ibabalik lang natin. At tingin ko naman ay wala pang problema yung nito, bushing. Pero kung narinig nyo kanina habang umaandar na may ilis iba ang tunog niya. So para makita natin at makita nyo rin, tester lang natin. Hindi lahat ng ganong tunog ay bushing ang problema. Yumuko na pala itong natin. Yan, ngayon ay set lang natin ito dito sa sa may nakalagay na NF para yung capacitor, capacitance ba yung, kung hindi ako nagkakamali, yung sinabi sa akin ni Robert Mandap. Yan, shout out sa'yo sir. Ngayon ay titis lang natin itong capacitor kung ito ba ay tama yung pagkaka ko na capacitor lang ang problema kahit ganun ang ingay. Yan, tingnan natin. Yan, wala na tayong nare-reading. Babaliktarin lang natin itong ating tester para mayroon tayong ma-reading. Yan, tingnan nyo. Yun, nawala lang bigla. Kung nakita nyo naman ay 0.999 yung kumislap siya. Yan ibig sabihin ito lang ang problema. Yan, wala na nga tayong nare-reading point lang ang nakalagay. Pero kung babaliktarin naman natin itong capacitor, mayroon na naman tayong marireading yan, kaso kumikislap lang siya or nawawala kaagad. Wala na talaga tayong nare-reading kahit anong gagawin, point lang ang nakalagay. So ibig sabihin ay ito lang ang problema, itong capacitor nito. Malalaman natin kung tama ba ako o mali. So ito ay anuhan lang natin, balatan lang natin yung dulo para ito ay mapalitan natin ng capacitor. Yan, at ang ikakabit ko lang din na capacitor ay yan, 1.5 microfarad. Pero pag mga ganito medyo makapal yung stator nya, minsan ginagawa kong dos yan. Pero mayroon naman akong 1.5, so 1.5 lang muna ikakabit ko. So ito ay hindi pa masyadong mainit yung hinang ko. So ito ay
Magano muna ako, lilinisan ko muna yung screen at para hindi rin masyadong humaba itong video na ito, siguro hindi ko na ipapakita yung paglinis. So ayan, bali nalinis ko na yung screen at mainit na rin siguro tong hinang natin. So ito ay hinangan lang natin itong terminal ng capacitor. Ganon din yung binalatan ko yung dulo na wire, itong dalawa na to, yung pula at saka kulay gray. Yan, lagyan lang natin ito ng soldering lead. Ngayon ay ihinang lang natin. So ayan na. So ito ay tutornilyo na lang natin ulit. At yan ay hindi ko pa nilangisan mga kabutingting. Pagpagan muna natin bahagya. Ito naman ay parang bago pa. Yan, tornilyo lang natin itong capacitor. Yan. Ngayon ay gusto ko lang na itatry muna, mamaya ko na langisan para ito ay makikita nyo na ito ay ginawa ko lang nito ay pinalitan ko lang ng capacitor. Kung bumababa tong tripod ko. Yan, mamaya ko na langisan yan mga kabutingting. Gusto ko lang iparinig sa inyo na kahit mga ganong ingay ay hindi bushing ang problema. Kaya lang naman siya gumaganon ang problema dahil kahit tanggalan muna natin tong unang screen. Yan, para hindi tanggal kabit mamaya. So ito ay tatayo lang natin. Yan. So yan na, nakatayo na. At ngayon ay sasaksak lang natin yung power cord. At kung nakakita nyo, naka number 3, patayin muna natin. Ngayon ay pindutin lang natin sa number 1. At paparinig ko sa inyo na yun ay number 1 kanina, maingay siya ang tunog. At tingnan nyo kung ang tunog, kung ganun pa ba kanina. Ayan, wala nang tunog. Ngayon ay number 2 lang natin. Wala na kayong naririnig na yung katulad ng tunog sa unang pagtesting natin. At kaya lang naman siya nagiging ganun ang tunog dahil sa kapasitor ay mahina na, hirap na umikot yung motor. So ngayon ay patayin lang natin para magkaroon din kayo ng idea na ito ay hindi papalitan ang bushing. Ganun lang ang nagiging tunog niya dahil doon sa kapasitor ay wala na, sira na. So kukunin lang natin yung langis at lalangisan natin. Tatanggalin lang natin. Hindi ko muna inilangisan dahil para makita nyo lang na hindi talaga sira ang bushing. So ito ilalangisan lang natin. Hindi pala kita. Yan ay nilangisan na. So igaganyan lang natin yan. Ito naman ay napakalambot at wala talagang alog. Yan. Sunod, lalangisan din natin itong kabila. So yung paglangis ng kabila, dudukutin lang natin.
Yan. Sunod ay gaganyan lang natin ito ulit. Yan. So lalong lumambot. Yung malambot, nagiging malambot pa dahil sa langis. So sunod lang natin gawin ito ay ibalik na natin at asimbol na natin lahat ito. Dahil yun lang naman ang nagiging problema, ay yung capacitor nya. Dahil ito ay pulang-pula pa ang hasang nito mga kabutingting. Bagong-bago pa. Hirap kasi hindi siya natatanggal. Ewan ko lang kung natatanggal ba ito. Yan, babalik lang natin itong takip. Sana ba yung knob nito? Wala pa yata yung knob mga kabutingting para sa steady. Ayun. Ito pala sa ilalim ng karton. So ito ay lagay lang natin. Ipasok Ayan. So sunod ay try natin ulit kung yan ba ay good na. Saksak ko lang dito yung power cord. Ngayon pindutin lang natin sa number 1. Yan, at kanina ay hirap talaga siyang umikot kaya yung tunog niya iba. Yan ay umikot na kaagad. At pakinggan nyo ulit dito sa yan. Diba? Wala na kayong maririnig na katulad kanina na ingay. Ngayon number 2 natin. Number 3 natin. Yan. Yan. Sabi ni ate ay ang sarap daw ng hangin. Yan nagpapaganda si ma'am. Yan si ma'am ay ano yan dito labandera. At bilib ako sa mga ganyang trabaho. So ito ay good na. So ito ang problema nito ay capacitor lang. So mayroon na kayong idea pag mga ganong ingay. Hindi lahat ng ganong ingay ay ang problema ay bushing. Mayroong ganong ingay na ang problema ay capacitor lang. So ito namang isa ang isusunod natin. Ito daw ay ewan ko lang kung umaandar ba. At tingin ko nito ay bagong bago. So ito ay bababa ko lang mga kabutingting. Ulan na naman talaga to ma'am. So ayan. Nakababa na. Sunod at istirin lang natin. Ito ba ay okay. Pero ang sabi ng may-ari ito yata ay hindi umaandar. Pero titignan na lang natin. Pindutin lang natin sa number 1. At on lang natin ulit itong ating tester at iset natin sa OL. Yan. Saka na natin ito testerin dahil naka number 1 na yon. So ito ay mayroon tayong nare-reading. So ibig sabihin anong problema nito? Bagong bago pa naman. So saksak lang natin yung saksakan dito. At hindi nga siya umandar. Number 2 wala pa rin. Number 3 pero kung nakita nyo kanina mayroon tayong nare-reading. So mayroon namang vibration sa motor. So tanggalin lang natin yung saksakan. Ngayon ay tatanggalin ko muna yung unang screen. At tingnan natin kung ito ba ay nag-stack up. Yan, kung nakita nyo ay napakalambot pero mayroon siyang reading. So para malalaman natin tanggalin din natin itong knob. Yan. Just tatanggalin natin yung isang tornilyo sa takip. Ma'am, ate,
Palihog ra kog ingon ni Ma'am Te kung ito lang ba ang ipapagawa. At napakalinis mga kabuting-ting oh. So ito ay pagpagan muna natin. So yan, napagpagan na natin. So ito mga kabuting-ting, kung nakita nyo naman ay mayroon tayong nare-reading at napakalambot ng ilisinong inikot ko. So ito dalawa lang ang suspect ko nito. Pwedeng kapasitor, pwede ring motor or sa winding niya, kasi baka mamaya ay may patid. Kaya siya umuugong lang. Pero mayroon tayong pamamaraan dyan na para malaman natin kung ano yung pinaka-sira niya. So tanggalin lang natin itong isang tornilyo. At basag pa yung takip. So ito ay puputulin lang natin yung wire. Tapos wag natin isagad. Yan. Tinirahan ko lang siya para mayroon tayong mamaya matitest sa ating tester kung yan ay titesterin natin. Tapos babalatan lang natin yung dalawang dulo ng wire. Yan. So ito yung pamamaraan ko kung ito ba ay walang patid. So titesterin lang natin yung dalawang linya. Yan, itong dalawang kulay asul na to sa linya sa kapasitor. Tingnan nyo kung mayroon ba tayong marireading. Ayan. So kung nakikita nyo ay wala tayong nare-reading. So yun yung sinabi ko sa inyo na pwedeng kapasitor, pwedeng motor. So ito ay pwedeng may patid. Pwede rin siyang sunog. So ito ay kailangan nating baklasin. Yan. Matigas. Saan ba to? Yan. Ngayon lang ulit, Nay. Yan, tanggalin din natin itong itong pangharap na cover dahil kailangan natin itong baklasin. Yan, tanggalin lang natin itong tatlong tornilyo para matanggal natin yung pangharap na cover, para pagtanggal ng apat na tornilyo sa motor ay hindi tayo mahirapan. Baka mamaya pag hindi natin ito tanggalin, baka makabasag pa tayo. So sunod natin gawin ay tatanggalin lang natin itong tornilyo sa swing arm. Yan. At sunod ay tatanggalin din natin itong itong apat na tornilyo para mahanap natin kung ito ba ay may patid or sunog. At kukuha lang ako dito ng papel dahil mayroong mga gustong magpa shout out. Dahil mayroon akong kodigo dito, pero yung mga mga naisulat ko ay hindi ito mga vlogger, mga aking mga viewers yan, marami yan So yan, babaan ko lang itong aking habang magtatanggal tayo ng apat na tornilyo mayroon lang tayong i-shout out. Shout out Alfredo Domingo from Malabon City, Renato Aban from Pasig City, Roy ng Pasig City, Clodimir Santos ng Pasig City, Mr. Ray Alba, Realidad Miao, Yek Vlogs, Charlie Cantar, Robert Mandap, Edgardo Dato Jr. Talavera, Donato Matias ng Malibay, Pasay City, Jose Barrito, Wilmore Dichoso, Salde Bertis Mabilangan, Ruel Ambas, Bitong Madridijos, Igay Ilopre ng Quezon City,
Isidro Florendo ng Marikina City, John Santiano, G. Santiano, Darmin, Alex Concepcion, Pulaco Rua ng Hulo Solo, Mindanao, Castillo Emil ng Concepcion, Tarlac, Randy Trinidad, Crispin Maranga ng Palmira 6, Taytay Rizal, John Diamante, Joseph Pulante, Elmer Austria, Mercy Ramos, Manny Cabadin, Vicente Bibuso. Yan, mega love shout out po sa inyong lahat, at sa mga hindi ko nabanggit, pasensya na po dahil ito lang yung mga aking mga naisulat. Baka kung gusto niyo pong magpa-comment, magpa-shoutout, comment tuloy, ay maaari lang po kayong mag-comment sa ating comment section. At ganun din sa ating mga silent viewers, organic viewers, yan, mega love shoutout po sa inyong lahat. At ganun din sa makapanood nito na bago na mapadpad dito sa aking munting channel. At ito mga kabuting-ting pala ay kailangan kong silsilin dahil itong isang tornilyo ay hindi matanggal. Yan, mega love shoutout po sa inyong lahat, sa ating viewers, organic viewers. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsubaybay. At sa aking mga kaibigan sa YT, yan, mega love shoutout, Horseshoe TV, Bullet Train Channel, at sino pa ba, GW Jingward TV, Bro Gabriel Jimmy, Edwin Sagaynomix Vlog, Andy Rabino TV Tik, Dinlin TV's Vlog, Lovely Simple Recipe. Ang hirap pa. Sino pa ba? Jeros Flores Mix TV Vlog. Medyo mahirap mga kabuting-ting. Dumudulas lang yung aking flat screw. So ito ay kailangan nating lagariin. Baka mamaya masira pa yung niya. Baka mabasag pa yung kanyang housing dahil ito ay pundido, madali lang mabasag. So ito ay anuhin lang natin, lagariin natin yung ulo at gagamit tayo mamaya ng flat screw. At first time pa naman ito na buksan, loose thread kaagad itong isang tornilyo. Yan, patuloy lang tayo sa pag shoutout. Shoutout Manong Lakay Channel, Mira Ara Mia, yan, shoutout sa iyo ma'am. Sino pa nga bang ating nakalimutang i-shoutout sa kaibigan natin sa YT. Yan, Farmer Boy, yan, shoutout. Kois Repair and Tutorial, yan, mega love shoutout. Security Lover Nature, yan, shoutout. Sino pa ba? Podi Expert, yan, mega love shoutout po ma'am. Brother Joe Music, Aliyo TV, sino pa ba? Tutumba yung ating na sasagi. Rudolph Oy Studio, wala na akong malala kung sino pa yung isa shoutout natin mga kabuting-ting, mga kaibigan ko sa YT. Yan, shoutout ko lang din pala si Mel Bastor, yan, idol, magsipag mag-upload. Yan, at pwede na siguro yan. Tignan natin kung ito ba ay mabubuksan na. Sasagi ko yung aking tripod. So ito ay gagamit lang tayo ng flat screw. Pag mga ganitong ulo, mga kabuting-ting, ulo ng tornilyo, madali talaga itong ganitong klase, mga loose thread. Ayun, umiikot rin.
Yan kasi pagpilitin kasi natin yan silsilin, mamaya mabasag itong ano, ayari tayo. Sa halip na magawa ay hindi na magagawa. Sayang naman yung ano, at medyo malayo-layo pa naman ito mga kabutingting. Itong pinuntahan ko, 100 mahigit ang pamasahe dito. Ma'am, good morning ma'am. Ito lang po ba ang gagawin ko ma'am? Ha? Ito lang po gagawin ko? Post ko muna mga kabutingting. Ikaw ma'am, kung imo ko pa pamahawon. So ayan. Aday pabalin lang ko sa gatos ma'am. So ayan. Sige ma'am, sige ma'am. Yan, maaga kasi ako kanina umalis galing sa bahay mga kabutingting, kaya hindi pa ako nakapag-almusal. So ito na yung motor. So ito ay kailangan lang natin tignan kung ito ba ay sunog or may patid. Dahil iba naman kasi yung pamamaraan ko. Ayan, ito kasi ay ito yung pamamaraan ko para malaman ko kung motor ba ang problema or kapasitor ito. Itong dalawang linya na to, pag tinester ko yan na hindi pumalo, ibig sabihin may patid yan. At ito ay dahan-dahanin lang natin. Maya ay lalong madagdagan yung ano nito. Ito mga kabutingting ay mayroon pa tong fuse, dahil kung nakita nyo kanina nung tinester ko doon sa power cord ay mayroon pang ano, basta ito pag mga ganito pwede itong may putol at kailangan mo itong dahan-dahanin, baka mamaya matuluyan. Yan, to ay pagtatanggalin lang natin itong mga suklob dito sa mga pinaghinangan. Yan, tumunog na yung aking, patayin muna natin yan, yung aking tester. Dahil pag hindi mo pag makalimutan mong patayin yan, matakaw sa battery. So ito ay para hindi madagdagan yung putulin na lang natin lalo ito. Yan, para hindi madagdagan at para maano natin, nahanap natin yung patid. Hirap, gagamit tayo ng pliers dyan. Yan, pagkatapos nitong gagawin ko mga kabutingting ay mayroon pa tayong pupuntahan doon sa beach ng may-ari nito, sa Guerrero Beach. So yan, continue tayo dito sa ginagawa ko dahil mayroon akong kinausap ako ng may-ari. Dahil pagkatapos nga nito ay papupuntahin pa ako doon sa kanilang beach resort, Guerrero Beach Resort mga kabutingting. Sana all may beach resort. Yan, dahan-dahanin lang natin ito para hindi tayo makapatid. O yan, itong kulay gray ay mayroon tong patid, kaya siya ayaw umandar, pero mayroong vibration yung motor. Yan o, ito yung yan o, kung nakikita nyo, yan yung hibla na nakalagay sa kulay gray ay isa na lang. Ito yung isa o, patid, kaya siya ayaw umandar. Yan o, yan, kita nyo ba? Yan, ito nasa daliri ko. So ito ay kailangan nating hanapin ang patid nyan. So ito yung patid nya yata, kung hindi ako nagkakamali. Yan, mabilis yung mata ko kahit mabilis yung mata ko dahil ayan o, kung nakikita nyo, ayan o, napakaiksi. So para humaba yan, ng mga ginagawa ko dyan ay ito lang, dali lang, gaganyanin lang natin yan.
At panghinang yung ginagamit ko pag nagputol ako ng tali para ito ay siguradong wala tayong mapapatid at hindi tayo makagasgas sa winding niya. So yan lang yung mga pamamaraan ko. So ito na yung, saan na ba yun? Wala pa yata. Ayun, maiksi pa rin. Yan napakaiksi mga kabutingting nasa aking yan napakaiksi. So mga ganyang diskarte ay ito. Huwag kayong kumurap. At hindi ko na to i-edit. Nakakapagod mag-edit. At mababa yung ayan, kikis-kisin lang natin tong dulo yan. Oops, parang may tumawag. Dali mga kabutingting, push ko muna at may tumatawag. So ayan mga kabutingting, tapos na kami nag-usap nung tumawag sa akin. At continue tayo dito sa gagawin natin. At yung tumawag pa nga pala sa akin mga kabutingting ay customer, magpagawa ng washing machine. At yun naman daw ay ginawa ko na. Pero timer lang daw ang ginawa ko, pero okay naman daw yung timer. Sa barangay Nasaug sa Maasin City. So baka mapuntahan ko bukas. Kahit araw ng linggo baka magtrabaho ako. So ito ay habang nagsalita ako ay nakiskis ko na yan, yung itong hibla na to. So sunod lang gawin natin dyan ay kukuha lang tayo ng pandugtong dyan. So ito lang yung mga pandugtong ko. Ito ay galing din sa electric pan. Kanya-kanyang diskarte na lang mga kabutingting. Pero kung sa paggawaan nito mga kabutingting gagawin, sure ball yan. Palit motor na ito mga kabutingting. Dahil nakakapagod maghanap. At ayun ay mabilis. Mabilis lang ang trabaho, pero ako ay hindi. So itong idudugtong natin ay kikiskisin lang natin sa hinang. Kahit anong pangkiskis nyo, kutsilyo or gunting ay pwede naman, pero hinang liha lang yung ginamit ko sa pag nito, pagkiskis ng dulo ng wire. So susunod ay pupulupot lang natin ito dito. Yan, hibla din ito. At tinupi ko para siya magiging dalawa at para kumapal. Para pagka ito ay ipupulupot natin, lalaki ang butas at siguradong papasok ito doon sa kiniskis natin ito sa hibla na to na napakanipis. At mahirap na kasi yan ipupulupot dahil manipis. Kaya ito yung pamamaraan ko. So pupulupot lang natin ito at saka natin ito hugutin. Tigas pa. Yan. Sunod, puputulin lang natin ito ng gunting. At kukuha na tayo ng gunting dito. Yan, putulin lang natin ito. Yung sobra. Sigurado may butas na yung gitna niyan. Hindi lang masyadong makita dahil napakaliit ng butas. So ito ay papasok lang natin dito sa ayan, dito sa hibla na to. Medyo masilan nga lang ito mga kabutingting na pamamaraan. Ganito yung pamamaraan ko pag ito ay maiksi na. At tsaga-tsaga lang. Kasi kung wala kang tsaga nito, katulad nito malayo, hindi ka makakabawis pamasahe nito. Magkano lang singil ko nito. At singilan ko naman pag mga ganitong malalayo na ay 250. Dahil yung pamasahe dito papunta pa lang dito ay medyo malaki-laki. 100 mahigit bago ka makarating dito. Tapos pagkain pa. So ayan, kung nakikita nyo ay naipasok ko na. Yan So kailangan na lang natin yan ay hihinangan. Yan, hangin lang natin. Sunod ay susukluban lang natin ng Mika tube or spaghetti. Dahil ang tawag kasi nito sa mga manggagawa doon sa Cainta Rizal ay spaghetti. At magkaiba-iba yata ang tawag nito, kung ano bang tunay na tawag nito. Pati ako nalilito tuloy kung ano bang tawag nitong totoo. So ito ay kikiskisin lang natin tong dulo ng wire, itong dinugtong ko doon sa patid para magkaroon siya ng contact.
Ngayon ay pupulupot lang natin dito sa kulay gray. Yan, green. Kita nyo naman siguro na kulay gray. Pupulupot lang muna natin at wag natin, hindi ko muna to hihinangin. Yan. So saka natin yan titesterin natin yung dalawang linya sa kulay asol. Ito yung linya sa capacitor, yung kulay asol. Yan, on lang natin ulit itong tester natin at select natin ito sa OL. So kung kanina ay tinester natin itong dalawang linya sa capacitor, itong kulay asol ay wala tayong nare-reading. So ngayon ay mayroon na ako nakikita nyo, yan o. O, diba? So ang sunod lang natin gawin ito ay iwa-wirings. So siguro ay yung pag-wirings nito ay hindi ko na siguro ipapakita kasi kung ipapakita ko pa hahaba lang. Ang gagawin ko lang naman dyan ay kung ano yung mga kulay dito sa wire ay ihihinang ko lang dito kung ano yung mga, kung sa bagay isusunod-sunod ko lang yung mga nakahinang dito sa pinutol ko kasi. Kaya ako naman siya pinutol kasi kung hindi ko siya puputulin baka mamaya madagdagan pa ng patid, malaki ang trabaho. So ito ay ipupush ko muna at iwa-wirings ko dito ulit dahil pinutol ko nga. So ayan mga kabutingting, bali na tali ko na at kung nakikita nyo ay nandyan pa rin yung fuse. Ayan, nakabalot sa, ayan, sa mica tube or spaghetti tube. So ngayon ay pwede na natin tong i-assemble at bago natin ito i-assemble ay lalagyan muna natin ng langis yung foam nya magkabilaan. At ito mga kabutingting, kung nakikita nyo yung shafting nya ay napakalinis at ganun din sa kabila. Ayan, napakakinis pa niyan. Ayan, oh. So ibig sabihin dahil makinis pa yan, ibig sabihin ay walang problema ang ano yan, bushing dahil makinis pa yung shafting nya. Pero ang tawag daw talaga niyan sa shafting na yan ay hindi shafting, shaft lang. May nagsabi sa akin yan, yun talaga ay nag-aral. Yun ang sabi niya sa akin, ha. Dahil ako naman kasi hindi pinag-aralan. So ito ay lalagyan muna natin ng langis at yung kabila ay nalagyan na natin. Ngayon ay assemble na natin ito. Dahil nalagyan na natin ito ng langis. At titesterin natin yung kapasitor kung yung kapasitor ba nito ay walang problema. Pero natitiyak ko na itong kapasitor na ito ay good pa siguro yan. Ang problema lang nito ay baka yung patid lang. At kung magtatanong kayo mga kabutingting kung bakit yun napatid, napapatid yan sa katagalan dahil ang tali kasi nitong mga electric fan ngayon ay hindi siya tali na katulad nitong tali ko. At yan lang din ang ginamit ko ngayon dahil yung tali na yan, dahil ito ay wala akong cable tie. Yan, balik tayo doon sa sinabi ko kung bakit ito ay napatiran ng isa. Dahil dito sa mga cable tie nya, kung nakikita nyo, naputol na lang yan bigla. At kaya siya pag nag-swing kasi may posibilidad pag nag-swing, pag naputol na yung cable tie nya rito ay pwede siyang gagalaw-galaw ito dahil wala na siyang tali. So yun yung dahilan kung bakit siya napatira ng isa at maiksi pa. At buti na lang ay mayroon tayong pamamaraan kahit maiksi ay natin, nadudugtong pa rin natin. So ngayon ay babalik lang natin itong 4 na tornilyo sa motor. Wala kasi akong gamit na portable kaya siya ito ang ginagamit ko lang, Phillips screw. So sunod natin gawin ay tester lang natin itong kapasitor para tayo ay nakakasigurado kung ito ba ay good. Ayan, on lang natin ulit itong ating tester dahil pinapatay ko dahil matakaw sa matakaw ito sa battery. Ayan, set lang natin dito sa capacitance. Yun ang sinabi sa akin na tinuro ni Sir
Robert Mandap. So ito ay 1.5 microfarad, yan kung nakikita nyo. So ito ay kailangan makareading tayo dito ng 1.5 din, or may kapasitan siyang 1.5. So ito ay mayroon tayong nare-reading na 1.4. So ito ay good pa dahil hindi pa naman masyadong mababa. So ito hindi ko muna papalitan ng kapasitor. Sunod ay hinang lang natin itong ulit yung kapasitor. Yan lang, lagyan lang natin ng soldering lead yung dalawang wire para sa kapasitor. Yan, lagyan din natin ito. Buti na lang hindi ko masyadong sinagad. So ngayon ay hinang lang natin tong yan. Ihinang lang natin dito yung pinutol natin na kapasitor. Yan, nahinang na. Sunod, dahil basag itong takip ng gear, maghahanap muna ako ng kapalit nya. So ayan, ito lang yung gagamitin natin, at yung original nito ay kulay black. Nawala pa yata yung dalawang bulitas nito. Ito yung isa. Hanap muna ako ng bulitas dahil isa na lang yung nakita ko. So ayan, ito na yung bulitas. Buti ay meron akong mga naitabing bulitas. So ayan na, nalagay na natin. Sunod, lagay lang natin ito dito at tatanggalin natin yung isang tornilyo. Ito namang kinabit kong takip sa gear ay sa gearbox ay ito lang yung mga nakukuha ko sa junk shop. Hindi ako bumibili niyan ng bago dahil pag bumili ako ng bago gastos lang. Sana ba yung tornilyo nito isa? Wala pa yata. At kung nakikita nyo, yung pinaghinangan dito, yung mga dinugtungan ay hindi ko nalalagyan ng electrical tape. Ayan naman ay walang pagsasabitan. So yan, hindi ko nalagyan ng electrical tape yan. Yan ay hindi naman siya delikado. At nawala yata isang tornilyo dito. Anak ng tipaklong, hahanapin pa. Ayun. Yan, tornilyo lang natin ito ng itong kapasitor. Ako mga kabutingting, pag nagawa ako ng electric pan, laging may sobrang isa. Alam nyo kung bakit laging may sobrang isa? Baka maitatanong nyo. Ayan, may sobrang isa lagi dahil itong kapasitor dito talaga nakalagayan. Ayan o. Pero kaya siya may sobrang isa dahil sinasama ko na siya dito sa yung kapasitor ay sinasama ko na sa pagtornilyo dito. So ito ay ibabalik ko lang yung takip sa switch box dahil ito ay tinanggal ko dahil hindi ko mahila yung wire kanina. Wala siyang allowance. So ito ay tutornilyo ko muna at di ko na ipapakita. So ayan mga kabutingting, bali na tornilyo ko na lahat. Naibalik ko na yung tornilyo dito sa likod sa switch box. So ngayon na ito ay paanda rin natin. Sasaksak ko lang dito yung power cord. At tingnan nyo ito, itong ihi niya kung ito ay iikot at pipindutin lang natin ito sa number 1. Ayan, kung nakikita nyo ay umikot na siya. Ayan, gumalaw. At ito ay mabilis pa dahil hindi pa naman sira yung ano nito, yung kapasitor. So ito ay symbol lang natin. Ibabalik na natin ito at ito ay nilinis ko na.
At hindi ko na lang ipinakita sa inyo para hindi na masyadong humaba yung video natin. So ito ay tuturnilyo lang natin. At babalik na natin lahat. So yan. So ayan na mga kabutingting, na-assemble na natin. So ayan ay naka number 1 pa. So saksak lang natin, isaksak ko lang dito yung power cord at tingnan nyo kung ito ba ay good na. So ayan, kung nakikita nyo ay ikot check agad dahil ito naman ay hindi pa masyadong mababa yung capacitor. Mayroon pa tayong nare-reading na 1.4 mahigit. So ayan ay number 1. At lagay natin sa number 2. At number 3. So ayan ay okay na mga kabutingting. So dito ko na rin siguro tapusin ang video natin sa araw na ito. At kung nagustuhan mo itong video na ito mga kabutingting, pwede bang hilingin ko yung pag-like mo at pakashare na rin kung maaari. At higit sa lahat, kung bago ka na napadpad dito sa aking munting channel, pwede bang hilingin ko yung pag-subscribe mo at pindutin mo na rin yung bell notification dyan para ma-notify ka pag mayroon akong mga bagong i-upload na video. So yan, laging nag-iwan sa inyo ng ingat tayo palagi at God bless po sa ating lahat mga kabutingting.